guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, bigyan ko lang po kayo ng konting idea. Which is marami naman kayo makakita sa internet at kayo na lang po ang bahalang mag-research. Pero katulad po ng mga nagsasabi sa inyo, marami po nag-i-inquire kasi sa akin na nag-open ka ba ng third eye? Or basically, nagtuturo po ako ng meditation at nag-a-activate po ako ng Kundalini, okay? Pero yung third eye, iniiwasan ko po yan dahil delikado po yan, okay? Isipin mo na lang na, kumbaga, 5 years old ka pa lang, tapos gusto mo maging college ka. Anong alam mo? Wala kang kaalam-alam. Tapos bigla ka na lang tatalon sa pagka-college. Kailangan step by step mong pag-aralan yan, Unless na lang kung talagang meron ka na talagang kaalaman, meron ka ng matalino kang tao. kung sa atin pa Pero eto, kailangan talaga pagdaanan mo to. Hindi ka pwedeng mag-jump in basta-basta na lang doon. Okay? Yan ang pamamaraan ng mga taong ignorante. Okay? So, dito po, eto may shushyum na nakalagay, and then Kundalini. Etong Kundalini na andito yan sa ating first chakra. Nasa pinakapunja nyo yan. At yan po ang binibigay nilang example parang Kundalini, serpent, which is Kundalini nga, na nakabilog, naka-coil siya dito at dormant po yan. At gigisingin nyo to. At paggising yan, paaakyatin nyo yan dito sa inyong 7th chakra. At least man lang 7. Pero meron pang 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So, pag tumaas na tumaas ang inyong pag-activate ng chakra nyo, the more natataas din ang vibration frequency nyo. Pero meron dark side at meron ding good side din yan. Pero kailangan gumawa talaga kayo ng naayon. Okay? So, dito po sa Kundalini, merong left side at merong right side. So, dito sa left side, kasi Hinduism kasi ito, Sa Kristiyano, wala tayong paniniwalang ganito. So, ito ang mga pamamaraan sa Hinduism na ang left side kasi is Ida. Ida ang tawag nila dito. Pero kung aalamin natin sa ating mga Kristiyano, ang tawag dito is water. Ang water kasi kung hahanapin mo sa Biblia, ang meaning kasi is renewal. And then dito naman sa right side naman, ang tawag nila dito is Pingala. Tapos ang Pingala is blood. At kung titingnan mo naman sa Biblia, ang meaning kasi ng blood is purification, di ba? Yan ang turo ni Hesukristo, purification. Kaya nga nagpadanak siya ng dugo para ma-purify yung ating mundo. At eto namang shushum na to, yan naman ang tinatawag na Holy Spirit, which is the truth. Yan ang meaning yan. So ngayon, maraming nagtatanong na gusto nilang, nag-i-inquire, gusto nilang magpa-open ng third eye. Magkaiba kasi ang taong may third eye sa spiritual eye. Kasi isipin mo na lang ang taong walang may third eye pero hindi ito naka-align. Kasi ang spiritual eye, lahat ito align yan. So meaning, meron kang Christ consciousness. Okay? And pag na-open mo tong heart mo pataas, ibig sabihin divinely guided ka. Okay? Pero karamihan, open lang ang third eye. Sarado ang kanilang heart chakra. And dito lang, akyat baba ang kanilang energy. So, sa first, second, third, which is yan ang lower part ng chakra. Okay? So, karamihan dito, yung mga third eye na may lower chakra lang ang activate. Sila yung mga taong nangkukulam, nanggagayuma, nananakit ng kapwa, gusto lang ng authority, power, fame, pera, material na bagay. At ang malala pa, yung iba dito, yung alam niyo yung incubus at saka si succubus ba yun? I'm sorry, hindi lumalabas sa akin yung English na yun. Ang naaalala ko sa Japanese. Pero yun yung lalaking demon at saka yung babaeng demon na manunukso sa inyo. Kaya dito, marami ditong natatrap. Kaya yung iba may third eye pero trap dito. Yung iba may third eye, may problema sa gender. Yung iba may third eye, dito lang sila paakyat baba lang ang kanilang enerhiya. Ang kailangan talaga dyan, etong Kundalini na to, gigisingin mo at paisa-isa mong
ipa-activate yung mga chakra na yan. At bawat chakra na yan, may mga pagsubok yan. May mga stages yan. Which is etong pinaka-root chakra, yung first, na andyan kasi ang ating survival stage yan. Ano? So, kailangan, pera pa sa yung pagnanasa mo sa sari-saring bagay, kailangan mo rin tanggapin ang iyong dark night of the soul, yung negative side mo, yung pinakapangit na ugali mo, yung trauma mo. Kaya may sari-saring pamamaraan, affirmation, manifestation ang gagawin ka dyan. Kaya hindi mangyayari yan ng overnight or 1 week, 2 week, buwan. Yung iba, years ang inaabot. Depende na lang kung meron kang addiction, kung meron kang poor habits, then mas lalong matatagalan pa. And kung hindi ka marunong sumurrender. At madali na lang yan pagka na-open mo na ang iyong heart chakra. Kasi once na reach mo na ang heart chakra, you are divinely guided. Okay? Diyan ka na magiging konektado sa iyong gabay or direkta ka na sa universe. Sila na ang mag-guide sa iyo step by step. Pero may mga pagsubok yan na kailangan mong malampasan. Kahit ano pa yan, kailangan talaga yung straight na yan, i-activate mo yan one by one. Hindi pwedeng diretso ka na lang sa third eye. Okay? So, yan po yan. Kung gusto nyo malaman, marami po sa internet, mag-research na lang po kayo. Okay? So, Gemini, move on tayo sa iyong reading. Okay, Gemini. So, alamin natin ang iyong pangkalahatang enerhiya. At kung may person ka, asawa, alamin din natin yung enerhiya ng person mo. At Gemini, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay, Gemini? Lalo na po sa mga bago kong subscriber at mga cross-watcher na ngayon pa lang gusto, nagdadalawang isip siguro kung magsasubscribe o ano. Hindi ka napunta dito sa aking YouTube channel ng by accident. Okay? Dinala ka dito ng gabay mo para baguhin mo ang iyong pananaw, ang iyong mindset. Dahil ang mundo natin, nag-iba na. Okay? Katulad na in-explain ko about sa Kundalini, kailangan magkaroon tayo talaga ng Christ consciousness. Dahil sinasabi yan sa Biblia, sa Revelation, magbabalik na ang Panginoon. Pero magbabalik siya sa ating Christ consciousness. Nasa ating katawan, nasa ating isipan yun. Okay? So, kung interesado ka, nagtuturo ako kung paano mag-meditation at nang sa ganun, ma-activate mo ang iyong 7th chakra. Kontakin mo lang ako. Okay, Gemini, alamin natin ang iyong pangkalahatang enerhiya. Buka tayo ng iba pang baraha dito. Which is, eto ang lumabas, be of service, and then, flower power, wheel of light. Sabi muna natin yan. Gamit tayo ng ating esoteric na baraha, Gemini. Pangkahalatang enerhiya ni Gemini. Okay. Japanese siya ha. Kyusei cho tagiteimasu. And this by a kudo suru no kanshin. Alam mo dito, sinasabi, sorry ha, Gemini, naka-Japanese kasi. Sinasabi dito, bilisan mo raw, bilisan mong kumilos, gumawa ng aksyon sa barahang ito. So, ang validation, actually, dalawa sila, Ang validation ko dito sa barahang ito, Ikaw, Gemini, tingin ko sa'yo, mabilis kang pumick up ng mga bagay-bagay. Marami siyang mga tools na, may pana, may sandata, may kung ano-ano. And dito may sword, meron ding sandata, the same din, And then dito, flower power, and then be of service. Tingin ko sa'yo, Gemini, asa na yung panturo ko? Tingin ko sa'yo, Gemini, katulad na sabi ko, mabilis kang pumick up ng mga bagay-bagay at the same time, madiskarte ka. Madiskarte kang Gemini. And tingin ko naman sa itsura mong ito, plus itong wheels of light, and then meron tayong flower power, and then be of service na 1, 2, 3, 4, 5.
tingin ko sa'yo, ikaw ang Gemini na friendly. Friendly and creative ka. Matalino ka, Gemini. Sa itsura mo na lang na ito, no? Matalino ka, kaya naman curious ka sa mga bagay-bagay. Meron kang magandang puso. Matulungin ka sa kapwa na Gemini. Okay? At ikaw ang Gemini na sociable kang Gemini. May cooperation ka. At mas hinahanap mo siguro yung soulmate mo. Lalo na kapag makakipagrelasyon ka, siguro gusto mo sa soulmate mo. Gusto ko kung magkakaroon lang ako ng asawa, dapat soulmate ko. Kung magkakaroon ako ng karelasyon, dapat soulmate ko. Or baka ngayon meron ka ng asawa, meron ka ng karelasyon, iniisip mo siguro kung soulmate ko ba to? Meron ka sigurong ganong klaseng mindset, nag-iisip ka ng ganon. Gusto mo na makakarelasyon mo, dapat talaga soulmate ko, yung ganon. Kaya tingin ko sa inyo yung iba overthinking, and yung iba sa inyo tingin ko instead na piliin mo yung for example yung meron kang crush, instead na piliin mo yung number 1 na crush mo, tingin ko sa'yo pipiliin mo yung number 2. Alam mo yan? At yun yun ang ipupursue mo bilang isang karelasyon. Maaring si number 1 ay super parang tinaas mo yung image niya na nilagay mo siguro sa pedestal, masyado mong sinamba, kaya na-tense ka, kaya naging parang labas na sa'yo si number 1. Feeling mo hindi mo siya ka-level, napakagwapo, napakaganda, napakatalino, napakataas ng level niya kumpara sa level mo. Kaya tingin ko yung crush mo o yung sino man taong yan na naging number 1 para sa'yo, sobrang inadmire mo siya. Or kung hindi naman, let's say, yung number 1 na yan, yung talagang super crush mo, super gusto mong tao, hindi mo siya inadmire, pero ginawa mo siyang karelasyon, and then doon ka napapraning. Nandun yung selos, nakaramdam ka ng insecurity, kasi sa sobrang admire. Ganun na nakakita ako sa'yo. Kaya malamang yung iba sa inyo, pinili nyo si number 2. Yung iba naman sa inyo, pinili nyo si number 1. Kaya medyo nakakaramdam ka rin ng pagkailang. Kasi iba ang, tingin ko nagpaparaya ka rin, kasi parang feeling mo, ang tawag dito, let's say, for example lang eto, lalaki kasi to. So, etong karelasyon mo, lalaki siya, So, gwapo, ligawin, or lapitin, yun. Lapitin ng, gano'n naman, meron naman babaeng nanliligaw din, di ba? So, ligawin ng mga babae, lapitin ng mga babae. Kaya medyo nakakaramdam ka rin ng pagka-insecure, naiilang ka, selos, kung ano na lang nararamdaman mo. Kasi, pero at the same time, parang happy ka rin kasi yung pinaka gusto ng iba napasayo. So, meron ka rin ganong klaseng side na nararamdaman na parang ang swerte mo kasi napunta sa iyo itong gwapo ay maganda, Kaya meron ding positive side, meron ding negative side. At tingin ko may lumalabas din talaga sa iyo na negative. At saka Gemini, tingin ko ikaw, marami ka sigurong family problem din. Yung iba sa inyo. And yung ibang problema, hindi mo naman kailangang akuin na ikaw lang. Or ang nangyayari, yung iba sa inyo siguro, yung, let's say, meron kang family problem. Ngayon, lahat ng family problem mo, sinasabi mo rin dito sa person mo. Kung ano-ano na lang, kumbaga, inaako mo, then, para sa'yo inaako, kinikwento mo lang. Pero ang nangyayari, nakakwento mo dito, ito rin nakakaramdam ng kabigatan din siguro itong person. Kasi feeling mo, yun ang normal. Yung problema ng family mo, kailangan ikwento dito sa person mo, dahil yun ang akala mo na nakakabuti.
pati yung family problem mo. Depende na nga lang kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. Lalo kung mag-asawa naman kayo, tingin ko dapat lang, ano? Pero yung iba, tingin ko ayaw ng person mo. Parang akala mo siguro, normal na yun, ganun. Parang, kasi dito nakakita ako sa person mong to, hindi mo kailangan ikwento sa akin yung family problem mo. Hindi ko problema yun. So, meron siyang parang cold side, ano? Medyo, malamig ang dating niya. At kung ikaw ang Gemini na may karelasyon, malamang na pati yung problema talaga ng pamilya nyo, dinadala mo dito sa karelasyon mo. Lahat kinikwento mo. Mga kapatid mo, problema sa pera, problema sa kung ano-ano. At ang isa mo pang energy na napipick up ko dito, gusto ko lang kuhanan ito ng valid confirmation. Kasi Gemini, medyo mabagsik ang itsura niya, di ba? Kung titingnan mo yung yung kilay niya. Kilay is life. Yan. Kukuhanan ko lang siya ng validation, ha? Kukonfirm ko lang ng gusto ko ano bang isa pang meaning niyan. Kasi, lalo na kung yung problema mo, siguro hindi lang problema sa pamilya, problema mo siguro sa trabaho, sa kaibigan, sa barkada mo, ano man, kinikwento mo lahat sa kanya, din mukhang ayaw niya ata, pakinggan yan dinadala mo sa inyong samahan, yung mga ganong klaseng issue, mukhang hindi siya mahilig sa ganon. Parang problema mo yan. Bakit sa akin mo sasabihin? Kaya tingnan natin. Bigyan mo ko ng confirmation. Sige, 4 na lang. Akyat lang natin, ha, Gemini, ha? Taking shelter. The answers are within. Take your first step. Begin now. And then discovering truth. You stand in the light of truth. Vast vistas. Expand your horizons. Okay. Ayaw ng person mo yung ganon, marinig yung mga sinasabi mong ganyan, kung ano mga problema. Hindi siya open doon. Hindi siya open. Wala siyang, ayaw niya yun. Kaya tingin ko, maaring nakaranas ka ng breakup dito sa person mo. Kasi para sa kanya, ang gulo naman ng pamilya mo, ang gulo naman ng buhay mo. Parang, tatalikuran na lang kita. At hindi yan ang inaasam ko na magiging kalalabasan ng relasyon ko. Ganyan. May ano to may pangarap kasi siya. Itong person mo. Kaya tingin ko, ikaw Gemini, nakaramdam ka ng disappointment, sadness, malungkot yung mukha ng babae. Nagbababay dito pero malungkot yung mukha niya. Ito rin, naka-side view. Dito naman may dalang lampara. So nararamdaman ko dito sa iyo ang morning discontent, bigo ka dahil hindi mo nakuha ang gusto mo. Hindi mo kumbaga sinishare mo lang tapos iba ang naging labas. Meron kang gustong gawin pero iba ang naging kinahinatnan. Nakakita ko rin ang kalungkutan mo, Gemini, dahil ang person mo malamang na gumawa ito ng third party, Parang, mag-asawa kayo. Akala mo siguro, simpleng pumupunta lang siya sa trabaho. Bababay ka, parang wala. Nag-open ka ng problema mo. Let's say may problema ka sa loob ng bahay kasi ganito, ganyan. Tapos, akala mo, pumapasok siya sa trabaho pero meron pa naman siyang ibang ginagawa. Tingin ko yung iba sa inyo, meron kayong third party dito. And umiiwas ka rin sa conflict, ikaw rin mismo, Gemini. Umiiwas ka sa gulo, sa pagtatalo, malamang na hindi mo gusto pang malaman kung ano ang pinakapunot dulo ng inyong issue. Bakit niya nagawa sa'yo? Bakit gumawa ng third party? Or bakit hindi man lang siya magpahiram ng tenga. Parang lend me your ears kasi meron akong problema sa ganito ko, sa ganito. Hindi siya hindi niya pinalend sa'yo yung tenga niya. Yung kahit man lang pakinggan yung iyong problema, yung iyong hinaing, Let's say meron kang hinaing sa bahay, problema sa pera sa bahay,
pero hindi ka pinakinggan itong person mo. Instead, gumawa pa siya ng ibang third party, gumawa pa siya ng gumawa siya ng third party, pwedeng a third party na tao or kung anong klaseng third party yan, and yun, kumbaga, hindi, naghahanap ka ng kaliwanagan eh. Kaya may lamparilya ka dito eh. Ang layo ng inyong distansya ng person mo. Lumayo na ang pagmamahal sa'yo ng person mo. Kaya malamang yung iba sa inyo, let's say, kung mag-asawa kayo, tingin ko, hindi naman talaga kayo, baka iba nag-divorce. Kung hindi naman kayo divorce, etong person mo, tingin ko, umuwi pa rin sa bahay. Kasi naandito yung kanyang, hindi ang tawag dito, hindi bilao, ang tawag dito, meron siyang basket dito eh. So malamang umuwi pa to sa bahay, at pag uwi sa bahay, kakain, tutulog, ganun, para. Pero hindi nyo na-open talaga sa isa't isa, yung pinakapunot dulo, yung pinaka-issue. At tingin ko sa'yo, Gemini, hindi mo naman kayang tanggapin din kung meron ka, kung sasabihin nito na, ikaw Gemini kasi ganito ka ganyan, kaya ganito ako. Tingin ko hindi mo rin tanggap. Yan ang problema nyo eh. Meron kayo kanyang-kanyang negative side. Ang gusto mo lang, Gemini, yung side mo mapakinggan. Ito namang person mo, ayaw niyang pakinggan yung side mo. Dahil meron siyang side na gusto niya mapakinggan mo at mukhang hindi ka rin makikinig sa kanya. Kaya alam niya na yun eh. Bakit pa? Bakit pa tayo mag-uusap? Diyan ka, aalis ako, papasok ako sa trabaho. And meron pa siguro siyang ibang kakantaryahin dyan. Kaya wala talaga kayong communication na masasabi ko. Mag-usap man kayo, bibilang lang yung mga words. Kumain ka na ba? Nakarating ka na pala. Maliligo ka na. Ganun lang. Pero yung pinaka true issue ng inyong samahan, tingin ko, wala. Kahit sabihin mo magkasama pa kayo sa loob ng bahay, wala lang. Ano kayo? Roommate? Share kayo sa house? Kaya yan ang pinaka which is tingin ko, ego mo yan, Gemini. Ego rin ng person mo, may kanya-kanya kayong ego at malamang na yung ego nyo ang gumagana sa inyo. Tingin ko, before pa lang na nagkaroon kayo ng issue, nagkabukingan, nawala ng pera, kung anong malaking issue siguro, or baka yung iba sa inyo nagkausap kayo about sa problema nyo, at ikaw Gemini, tingin ko sa'yo, masyado ka na paranoid. Nag-overthink ka, naging nagger ka siguro. Di ko alam kung mag-asawa kayo or magka-live-in or boyfriend-girlfriend pa lang ang inyong sitwasyon ng itong person mo, Pero yung energy mo, Gemini, tingin ko sa'yo, overthinking ka. Tingin ko, hindi ka naman iiwanan nitong taong ito, itong person na to, Maaring dahil may kasama pa kayo sa bahay, pamilya niya, pamilya mo, sa isang bubong, or kung hindi naman, mayroong kadahilanan para hindi ka iwanan niya na, at saka, tingin ko, hindi ito aalis ng pamamahay niyo eh. Masasabi ko dito na, una, may pride itong taon to. Mahihiya siya sa sasabihin ng mga tao sa paligid, mga kapitbahay, Pero pa dyan, malamang na ayaw din niyang makituloy sa mga kaibigan niya, kamag-anak niya, or hindi man siya umuwi sa bahay niyo, baka hanap lang siya ng matutuluyan dito sa farm, sa park. Baka sa park, or dito mukhang may mga park dyan, or baka sa kotse, kung saan siya magpa-parking, doon siya matutulog after ng work, doon siya magpapalipas ng init ng ulo, magpapalamig. Pero bottom line, tingin ko, hindi ka nito iiwanan. Nagpapalipas lang siya. Kasi tingin ko, ikaw nagger ka eh. Kung hindi ka naman nagger, meron siyang ugali mo na ayaw niya. Kaya gusto niyang umiwas. Pero ikaw, naghahanap ka ng clarity. Yun siguro ang ayaw niya. Yung palaging lahat na lang hinahanapan mo ng clarity. Lahat na lang gusto mo ipaalam sa'yo na ganito. At kung ano yung ayaw mo, gusto mo gawin niya. For example, ayaw mong manigarilyo to. Gusto mo sundin yung, ayaw mong uminom siya ng alak. Gusto mo sundin niya yun. Ayaw mo makipagbarkada siya kung kani-kanino. Gusto mo rin, sundin niyo. So, meron parang
nasasakal itong person mo, Gemini, sa'yo. Kung ano man ang ugali ang meron ka, naiinis siya. Kasi, kada may pag-uusapan kayo, kada meron kayong, meron kang mga bagay siguro na hinahalongkat na lumang issue na. Yung iba sa inyo siguro na Gemini, At mas gusto mo siya na magbago. Pero ikaw, nagbabago ka ba? Hindi. Kaya, yun ang ayaw niya sa'yo, Gemini. Na ikaw dapat, meron ka din baguhin sa sarili mo. Bakit pinagpipilitan mong baguhin ko yung sarili ko na ikaw mismo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Yan ang reklamo niya. So ngayon, Gemini, alamin natin kung ano talaga ang nararamdaman. Asan yung aking mga baraha dito? Ayan. Sorry, Gemini. Katatapos lang ng, dito pala. Katatapos lang kasi ng spiritual counseling ko. Kaya yung aking baraha naglabo-labo. Nagmadali ako kaya medyo malilate tayo ng upload today. Pasensya na. Basically, 6 p.m. ng Japan time. Kung sa Pilipinas, 1 hour ahead kasi ang Japan, kaya siguro alas 5 sa inyo dyan. Dito sa Japan, 6 p.m. ko siya ina-upload. After nito, papasok na kasi ako ng orasyon. Energy healing naman ang gagawin ko. So, bilisan na natin ang ating reading. So, alamin natin ang nararamdaman ng person mo sa iyo, Gemini, ang tunay niyang nararamdaman sa iyo, anong kanyang enerhiya. Enerhiya. Ayan. Nilabas ko na yung mga nakatusok na meron tayong crown chakra. Crown and then shine. Shine, nurture. Change your focus. Okay. 1. Base chakra and 14, balance. So, itong person mo, Gemini, mahal ka nito. Mahal ka niya. Kahit na sabihin mo nagkaroon ng third party, kung ano man third party ang meron dyan, or talagang third party. Let's say na binitray ka nito, nakipagrelasyon siya sa iba, still, meron pa rin siyang pagmamahal sa'yo. Okay? Ibang klaseng pagmamahal ang ibinigay niya sa third party na yan, at iba rin ang pagmamahal na ibinigay niya sa iyo. Okay? Kaya tingin ko hindi ka nito iiwan, Gemini. And tingin ko, kung etong taong to, kasi balance, di ba, nakalagay. Then, meron crown chakra and base chakra. Kanina kaya explain ko about sa kundalini, So, from 1 to 7, etong person na to, may responsibility or ang ugali niya, meron siyang responsibilidad na kailangan niyang gawin. Pag sinimulan niya, tatapusin niya. Okay? So, ganun ang enerhiya ng person na to. For example, ikaw, naging asawa ka niya, naging karelasyon ka niya, nagkaanak kayo, may anak kayo. Or, let's say, yung iba sa inyo, baka may apo pa kayo. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang mayroon kayo, kung ilang taong kayo. Or, baka naman yung iba, may binabayaran kayong bahay or kung ano pa, hindi ko alam. Pero nakakita ko dito ang responsibility ng person na to. Kaya hindi kanya basta-basta iiwanan. Let's say, bumili kayo ng bahay. Meron na siyang ibang nagalit ka dahil nagkaroon siya ng third party, nagtaksil siya. Still, para sa kanya, hindi. Nag-asawa tayo, bumili tayo ng bahay, babayaran ko yan. Or nag-anak tayo, susuportahan ko yan. So, meron itong word of honor sa madaling salita. Pag sinabi niya, hanggang katapusan, gagawin niya. Which is, meron tayong angel number 14. Okay? And then, 19, 35, 8. So, ganun ang enerhiya ng taong ito. At saka may ayaw din kasi siya sa ugali mo. At yun ang nagtitrigger sa kanya para gumawa siya ng third party. Or makipagbarkada, umuwi ng late, umuwi ng nakainom, yung tipong matutulog na lang siya, tapos, or kakain, tapos dire-diretsong pasok na sa trabaho, yung wala ng communication. Pero ang gusto nitong taong to, palitan nyo yung ganyang klaseng estado, sitwasyon nyo. Which is, gumagana kasi ang inyong mga ego dito, pataasan kayo ng ere. Pataasan kayo dito ng ere. Kung sinong mas mataas. Pero ang totoo niyan, mahal niyo ang isa't isa. Mahal niyo ang isa't isa. Gusto niyong baguhin. Yun nga lang, gumagana dito yung ego, yung pride.
alam mo, nahihirapan na rin ang person mo, Gemini, sa inyong sitwasyon. Ano? Maaaring iba sa inyo, itong person mo, in denial talaga siya sa third party. Kasi pag umamin siya, baka na magkagulo kayo. Kaya yung iba siguro sa inyo, Gemini, ang iyo, duda pa lang. Baka itong person ko merong third party na andun ka lang. Ano? Nagdududa, ano ba tawag doon? Ayun, duda na nga. Pero wala ka pa namang napanghahawakan na pruweba talaga. Pero ito talagang gusto ng person mo, Gemini. Mabalanse nyo, pagtibayan nyo ang inyong pundasyon, baguhin angel number 5, which is change your focus. Maring ikaw ang Gemini na super focus ka lang siguro sa negative. Kaya, eto, naandito ka sa lower, nakatingin ka sa lower chakra. Okay? Katulad ng explanation ko about sa Kundalini. Ganun yan. Pagka nasa survival mode ka na andun, punong-puno ka ng insecurity, lack of self-confidence, kulang. Lahat may kulang. Kaya kailangan itong base chakra mo, which is yung first chakra or root chakra, kailangan itong ma-activate, ma-balance, excuse. So, tingin ko dito, itong person mo, kasi ito ang pinapakita mo sa kanya. Kaya itong person mo, gusto niyang balansehin, maisaayos ang inyong samahan. Kaya nga lang, ganun ang takbo ng utak mo, Gemini, kaya parang nawawala na rin siya ng gana. Nakakaramdam siya ng ganun. Kasi nga, puro ka pag-aalala. Tingin ko dito, Gemini, yung iba sa inyo, itong person mo, hindi lang siguro, gumawa siya ng third party. Para sa'yo, third party. Pero itong person mo, hindi lang third party, hindi lang isa yung third party na yan. Maring, meron pa siyang ibang, for example, ikaw Gemini, babae ka. Tapos yung person mo, lalaki. Ngayon, etong person mo, gumawa siya ng third party. Pero, automatically, ang inisip ng mga babae, pagka gumawa ng third party, siguro meron isang karelasyon na mahal niya yon. Which is, etong person mo, sa tingin ko, hindi lang isa ang ginawa niyang, inilagay niyang third party. Isa, dalawa, tatlo, apat. Parang ganun. Or maaring bumili. Hindi talagang third party na naghahanap siya ng pagmamahal. Nag-aano lang to, naglalabas lang to ng sama ng loob. Kaya gumawa ng third party, labasan lang ng sama ng loob. Maari yung iba sa inyo, ibang person nyo, ganun lang ang kanyang estado, ganun ang kanyang balak, plano, para maiwasan lang yung stress sa'yo, dahil hindi ka nga makausap ng matino, at pag mag-uusap kayo, walang kinakalabasan, nauuwi lang sa init, na imbis dapat mauwi kayo sa init ng pagmamahalan, hinahalukay mo kasi yung mga kung anong issue, hinahanapan mo siya ng bad side, doon ka kasi nakafocus lang sa negative side ng person mo. Hindi mo nakakita yung kasi ang ugali nito, pag meron siyang word of honor pag sinimulan niya, tatapusin niya. Tingin ko hindi mo nakakita sa kanya yun. Hindi mo napapansin yun. At yun ang gusto maipaalam sa iyo ng person mo, kaya parang inaano kanya rin dito kaya siya gumawa ng third party para masaktan kanya. Parang ganti ang ginagawa nito. Pero kuha tayo ng kasi dito, lalo na kung for example, sorry Gemini. Kung ang person mo ay babae na Gemini, tingin ko para sa kanya, mahirap ang pumili kung sino ang pipiliin niya. Kasi meron siyang pagmamahal pa rin sa iyo. For example, ikaw ang Gemini na lalaki, tapos yung person mo is babae, mahal ka rin ito, mahal niya rin yung kung sino man ang nilagay niya sa third party. So, mahirap para sa kanya na piliin siya, piliin yung ka-third party niya or piliin ka. So, merong complicated siyang estado, masasabi ko. Kuha tayo ng additional natin baraha Gemini para malaman natin kung ano ba ang talagang gustong mangyari ng person mo. Gemini, ikaw na bahalang
adjust kung anong gender ka ha, Gemini. Hindi ko alam kung babae ka, kung lalaki ka, at kung anong gender ng person mo. At kung ilang taong kayo, kung mag-asawa ba kayo. Kayo nang bahalang mag-adjust. Okay? Pero ano bang gustong mangyari ng person mo? Maging kalalabasan nyo. Rin sa near future. Kasi meron tayong nurture and change your focus. May lumabas na baraha. Victory. Okay, angel number 28. Oh my God. Ang dami naglabasan. Okay. Hostilities, woman holding a heart. Mahal. May pagmamahalan kayo sa isa't isa eh. Naggagantihan lang kayo dito. 28, 44, 26. See, angel number 44, lumalabas sa'yo. Ang person mo kasi, Gemini, hindi siya nakakaramdam sa'yo ng joy. Hindi siya nakakaramdam ng joy. Kagalakan, joy, kagalakan sa Tagalog, di ba? Ito, instead, hostilities ang nangingibabaw sa kanya. At malamang, kulang din kayo sa lakas ng loob na iparamdam. Pero, ang totoo niyan, gusto ng person mo na magkaayos kayo. Yan ang gusto niya. Sabihin niya sa'yo yung tunay niya nararamdaman. Mahal kita, Gemini. Kaya nga lang, nagger ka, makulit ka, mahirap kang kausap. Palagi mong hinahaluka yung nakaraan. Tapos na. Binabalik mo pa. Naghahanap ka ng issue. Samantalang, eto lang naman ang issue natin. Tapos, pinalalaki mo pa. Bawa, may issue nyo, pera lang. Pera lang, tapos hahanapan mo pa kasi nanay mo yung ganyan-ganyan, mga kapatid mo, lumalaki ng lumalaki at yun ang ayaw ng person mo. Okay? Or baka iba sa inyo, dahil ikaw palagi kang nag-aano sa barkada mo, ganyan-ganyan, nagpapainom ka sa barkada mo, wala na nga tayong ganito, ganyan-ganyan. Pwede mo naman sabihin ng ano lang, pero pinapalaki mo, pinapahaba mo. At mukhang yun ang ayaw ng person mo, Gemini, sa'yo. Pero kung pag-uusapan lang kung mahal ka ng person mong to, yes, mahal ka niya. At yun ang gusto niya mangyari. Maibalik nyo ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kasi nga, ito ang ugali niya eh. Pinasok niya itong relasyon na to. Parang, nagpakasal tayo hanggang sa kamatayan. Niligawan ka ta, sinagot mo ako, nagkarelasyon tayo. Gusto niya, mauwi kayo sa mag-asawa. Mauwi kayo sa isang pamilya. Mahabang long-term relationship ang hangad niya. Yun ang gustong sabihin sa'yo ng yung tunay nararamdaman ng person mo, gusto niyang mangyari. Kung may problema kayo sa inyong samahan, unahin niyo yun sa inyong dalawa lang. Hindi yung sa problema ng pamilya mo, problema ng pamilya niya, wala siyang pakialam doon. Yung problema niyo lang muna ang unahin niyo. Yun ang gustong iparating sa'yo ng person mo. Gusto niya mag-usap kayo ng maigi. Kasi itong person mo, Gemini, may dala nga siyang hinanakit eh. Mga ginagawa nyo ngayon, maaaring lalo lang lumalala yung hinanakit. Or meron kang ginagawa sa kanya, kaya yung iba sa inyo pumasok siguro sa third party kung anong ginawa, na gumawa ng negatibong pamamaraan, yun ay para saktan ka. Para mas lalo kang magalit. Mas lalo, parang bilang isang ganti ang ginagawa niya. Mahal nga kita, hindi ka naman naniniwala, ganito ang inaano mo, mas pinapakinggan mo yung sarili mo, negatibong takbo ng utak mo. Kung hindi mo babaguhin yan, mas lalo kitang sasaktan. Pero kung tutuusin, mahal kita. Gusto ko magkaayos tayo. Pero makulit ka eh, nakafocus ka lang sa negatibo. O sige, yan ibabato ko sa yan ang igaganti ko sa iyo. Kaya yan ang nangyayari sa inyo. Pero mahal ka nitong person mo. Ayaw niya kayong magkahiwala. Kaya hindi ka nito, iiwan. Lalo na kung mag-asawa kayo. Hindi niya kayo di-divorce, or baka yung iba sa inyo nag-break, pero tingin ko babalik at babalik din ito sa inyo, no? Kaya tingin ko talaga, Gemini, may pagmamahal itong person mo sa'yo. Meron ka nga lang, kasi, poor habits. Kaya, ayan, see? Yung pandaling lang na ginagawa niya, paghihiganti yan eh, para magantihan ka niya. Kaya, malamang akala mo siguro, totoong gumawa siya ng third party, baka yung iba sa inyo,
inaano ka lang ng person mo na kunwari meron siyang third party pero wala naman pala. Or yung third party niyan, baka nakapag-inuman lang, na ano lang, nadala lang sa alak, kaya naging third party. Pero kung tutusin, wala naman siyang pagtingin, wala siyang pagmamahal doon. Natukso lang, nadala lang ng kaganapan. Ano? Pero ang gusto ng person na to, ikaw, Gemini. Ikaw ang sobra-sobrang, meron siyang sobra-sobrang pagmamahal sa'yo. At tingin niya rin, kaya ganyan ang ugali mo, nararamdaman niya rin na sobra-sobra rin ang pagmamahal mo sa kanya. Alam niya na mahal mo siya, kaya nga nakakasakal. Nasasakal siya. Lalo na pagdating sa pera, namumroblema din kasi siya. Baka Gemini, dati may trabaho ka. Nagtutulungan kayo sa pera, pareho kayong kumakayod. Ngayon, baka ikaw Gemini na walang trabaho, or ito person, kung sino man sa inyo, ngayon meron kayong problema sa pera, nagkaroon kayo, hindi niya na nababalance, which is kailangan balansehin nyo. Ito sinasabi ng baraha. So, malamang ikaw Gemini ang nagiging overthinking dito sa mga bagay-bagay, tapos meron kang nagbibintang ka siguro, hindi mo alam talaga yung pinaka punot dulo, yung pinaka issue, na lumalala, na wala namang nakakitang clarity, hindi ka talaga nagfo-focus sa ang tawag dito, pinaka ugat ng inyong problema. Kaya itong sinasabi ng baraha. Baka yung, baka yung iba sa inyong Gemini, gumamit. Excuse Gemini, kasi madilim ang baraha mo dito, and then ano naman itsura nito. Tsaka 525, see? So, baka yung iba sa inyong Gemini, gumamit pa kayo ng kung anong black magic, para bumalik lang itong asawa nyo, para, kung ano man yan, may iniisip mo na which is overthinking ka, Gemini. Kasi itong asawa mo, mahal ka niya. Nagtatampo na, malalim na pagtatampo ang nangyayari kasi dito sa taong to. Okay? So, Gemini, kung ikaw ang Gemini gumagamit ng black magic or kung ano-anong yung parang love binding na mga, uso ngayon yan kasi marami sa internet mga gumagawa ng mga kung ano-anong simbolo para lang bumalik yung, hindi mo alam ang tamang pamamaraan, Gemini. Baka lalo lang mali pa yung kung saan mo nang napupulot yung mga way ng pagre-ritual, orasyon, or kung sino man na nagturo sa inyo yan. Itigil mo yan. Kung meron kang ganyang klaseng oras sa paggawa ng mga love binding, mga simbolo-simbolo, magdasal ka, Gemini. Okay? Because Jesus is the only way. Kung Kristiyano ka, hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero Jesus is the only way. Nothing more, nothing less. Kasi si Jesus ang Alpha and the Omega. Siya ang King of the King and Lord of the Lord. At siya lang ang makakagawa ng lahat. At alam na ni Lord kung ano ang magiging kalalabasan nyo. At alam din ni Lord kung bakit nangyayari ito. Lahat tayo dito orchestrated na kahit nasabihin mo meron tayong free will. Okay, Gemini? Alam mo, Gemini, ang reading ko, spiritual reading, hindi yung makikita mo kung saan reading lang. Kasi alam ko kung sino tayong mga tao at alam ko rin kung sino ang Panginoon, kung sino ang source, kung sino ang Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kingdom of heaven. At pag natuto ka naman sa pagdadasal, makakita mo yan. At yung sinasabi kong kundalini, pag nagkaroon ka ng Christ consciousness, magiging citizenship ka ng kingdom of heaven. Ay kahit sabihin mo may third eye ka, hindi mo makakita ang kingdom of heaven as long as hindi mo yan isi-switch sa spiritual eye. Dahil ang spiritual eye ay lahat ng 7 chakra mo kailangan naka-align yan. Pag naka-align yan, parang trend yan Siyempre pag trend, di ba? Dire-diretso ang takbo niyan. Pero kung baku-baku yan, sa tingin mo ba makakarating ka doon? Hindi, magsha-shortcut ka at baka lalo ka panlubigaw. Pero kapag na-straight mo yan, na-open mo, na-activate mo ang lahat ng 7 chakra na yan, aabot ka sa Christ consciousness. At ngayon, makikita mo ang kingdom of heaven. At magiging citizenship ka pa ng kingdom of heaven. Kaya iwasan mo ang gumawa ng mga black magic, mga pagaya-gaya na nakikita mo sa internet. Okay, Gemini? So, iwasan mo yan kung mayroon kang time, magdasal ka na lang. Okay? I-open mo ang Bible mo dahil panigurado ako kung ano man ang pinagdadaanan mo, merong ibibigay sa'yo mensahe ang Biblia, which ang Panginoon ang magbibigay sa inyo ng mensahe niya. Okay?
So Gemini, kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo lang ako. At Gemini, maraming salamat sa oras na inilaan mo, sa like, share, comment, and namaste po. Bye-bye!